Hindi ginawa ng Bible ang sarili nitong table of content. Walang page sa Bible na nagsasabing ito ang mga books na dapat ilagay sa Biblia. Kaya ang tanong, sino ang nagdesisyon kung anong books ang nasa Bible? Sa unang 300 years ng Christianity, wala pang Bible na tulad ng hawak natin ngayon. May mga gospel, may mga sulat ng mga apostoles, pero umiikot lang sila sa iba't ibang simbahan. At may problema pa. May mga lumalabas ding fake gospels tulad ng Gospel of Thomas, Gospel of Judas. Kaya kailangan talagang sagutin ang tanong, alin dito ang tunay na Word of God? Noong 382 AD, tinipon ni Pope Damasus I ang mga bishop sa Rome. Dito ginawa ang opisyal na listahan ng books ng Bible. Ang resulta, 46 books sa Old Testament at 27 books sa New Testament. Total, 73 books. Pagkatapos nito, kinumpirma pa ito ng ibang councils tulad ng Council of Hippo at Council of Carthage. Doon, tuluyang kinilala ng buong church kung alin ang biblical canon. Kaya may simple lang akong tanong. Kung Bible alone ang authority, sino ang nag-decide kung anong books ang nasa Bible? Hindi Protestants, wala pa sila noon. Hindi rin individual pastors. Kapag tiningnan natin ang history, ang sagot ay malinaw, ang Catholic Church. Ganito lang yon. Bago nagkaroon ng Bible canon, may church muna na nag-preserve ng teachings ng apostoles. At mula sa church na iyon, doon kinilala kung alin ang tunay na inspired scripture. Kaya hindi magkalaban ang Bible at church. Magkasama silang lumago sa history ng Christianity. Kung gusto mong malaman ang history sa likod ng Biblia or Bible, follow Dale's Catholic Corner at sagutin mo ito sa comments. Kung Bible alone, sino ang nag-compile ng Bible? Pro Deo et Ecclesia. Sama ka na, kapatid, tuklasin.